Lumang Nissan Banet. Kaya pa nga bang umabot ng Baguio City? So ito nga no, babiyahe nga kaming Baguio City no. And susubukan natin kung kakayanin nitong Nissan Banet akyat ng Baguio. And ayan, convoy natin is yung Toyota Innova. Ayan, quick stop tayo dito. Malapit sa amin. 7-Eleven, may binili lang saglit. Yun, overview natin yung biyahe. So, ang biyahe natin is umaabot ng 200 plus kilometers, no? Simula dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan, papuntang Baguio City. Yan, no? So, dadaanan natin yung NLEX, SCTEX, and then TPLEX, no? Hanggang dulo tayo, Rosario, La Union. Yan, dyan tayo lalabas, Rosario, La Union. After dyan, proceed tayo via Cannon Road, no? Paangat. Babaybayin natin yung mga palikuliko at matatarik na daan papuntang Baguio. Tapos, stop over tayo sa Lion's Head. Then after that, diretso na tayo ng Baguio City. Yan, dito na tayo sa NLEX, no? Diretso. Pasok tayo. Tamang chill drive lang, no? Takbong chubby. Hindi naman kailangan magmadali. Pero syempre, pagka kailangan overtake tayo. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, no, hanggang marating namin yung Pampanga. Ito, NLEX Pampanga, Petron. So, marami nag-i-stop over dito, no. Yung mga nagtutour, mga nag-joiners, yan, dito nag-i-stop over. Alam naman yan mga biyahero nating kasama itong lugar na to. Pwede kayong mag-CR break, kumain, umidlip sandali. Yun. Yan yung ating Nissan Banet, no? So far so good. Walang problema, walang major issues, walang overheat. Tuloy-tuloy tayo, no? SCTEX Toll Plaza. Yan, babaybayin lang natin to dire-diretso hanggang marating natin ang TPLEX. And dito, no, approaching tayo ng TPLEX. Diretso lang tayo. So yun, halfway ng TPLEX, no, madadaanan natin tong Petron. So ito lang ang nag-iisang stopover dito, no. So kung naiihi kayo o kailangan nyo magkape, dumaan na kayo dito kasi after nito wala na kayong madadaan ng stopover.
So, balik tayo ng TPLX. Yan, dire-diretso. Mahabang stretch to. At make sure nyo yung mga sasakyan nyo is nakakondisyon bago kayo bumiyahe. Kondisyon ng engine, preno, yung cooling system ng inyong makina. Dapat yan maayos. And then syempre yung driver dapat kondisyon din. And approaching na tayo ng TPLX Rosario, La Union. No? Ito yung pinakahuling toll plaza bago pa umexit. After nyan, no, diretso lang tayo. Ayun. Exit na tayo ng TPLX Rosario, La Union. Then sa rotonda, kumanan tayo. Yan, nasa kaliwa natin is yung clean fuel. This point, nakaramdam tayo ng medyo antok, no? So nag-decide kami na mag-restock muna dito since maaga pa naman. Magpapahinga muna kami kahit mga ilang oras lang. Yan, no? So pahinga muna kami dito. Yan, paggising namin 5:45 AM, magbubuang liwayway na. Yan, nagpa-full tank na nga pala kami kasi medyo mababa pa ang fuel dito. At baka pagdating ng city, mas mataas na presyo. Kaya nagpa-full tank na kami dito. Tuloy na ulit, no? So, kumaliwa kami dito, papasok sa Cannon Road. Yan, kung makikita nyo is palabas na yung araw. So, ito talaga yung inaantay namin, no, pag-akyat. Kasi maganda yung scenery, presko yung hangin, tsaka makikita mo yung mga bundok at ilog. Pastor lang tayo dito, no? Diretso. Ayan, nagpakita na nga talaga yung magandang view. Medyo lugi lang ang driver, no, pagkadating sa ganito dahil talagang nakapokus sa daan. Pero sa mga pasahero, sulit na sulit naman ang view. Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Kurba, pataas. So, para kang nasa initial D, no? Para kang nagtotogeran dito ng uphill. Sa mga batang 90s dyan, nakaabot ng initial D. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang ahon. Turba.
medyo mag-iingat tayo sa pag-overtake, no? Hanggat wala tayong clear view sa harapan, huwag tayong lulusot, no? So this time medyo may clear view tayo, kaya lulusot tayo. So ayan, no, yan yung sinasabi ko na worth it yung view pag bumiyahe ka dito sa Baguio. Grabe, nakaka-amaze yung view. Yun, paangat na naman, kurba. So sabi nila, no, nakakatakot daw dito sa Canon. So parang para sa akin, hindi naman. Basta wag lang umuulan, no, kasi pag umuulan, possible may mga landslide yan dyan. Kaya pagka umuulan, wag na kayong dumaan dito. Pero pag ganito naman ang panahon, hindi naman siguro nakakatakot dumaan. Kita niyo naman, di ba? Pass through ulit. Dire-diretso uphill. Yan. Ito sa part na to, itong tunnel na to is indication na medyo malapit na tayo sa Lion's Head.
Yan, no? Tuloy-tuloy pa rin tayo sa biyahe. Uphill. Yan, no? Uphill ulit. Tapos sharp curve. Yan. At dito na tayo sa Lion's Head. Yan. Ang dami nag-stop over. Kahit umagang-umaga. So, hanap lang tayo ng parking para makapag-stop over. And ito na nga yung pinaka-famous na landmark dito, Lion's Head. Ayan, no? Park muna tayo. Yan. Nagpa-picture-picture para may pang my day. Yan. Kami nga pala to, magpipinsan, mga auntie namin. Yan. And kasama nga pala namin yung 1-month-old naming baby. After niya, nagpatuloy na kami sa biyahe namin. And around 7 AM, naka-touchdown kami dito sa Baguio City, no? Ayan. So yung nasa taas na yan, yung mga galing sa Marcos Highway. Yun, dumiretso kami dito sa Burnham Park. Since mahaba yung oras namin, ginamit na namin para mag-blackpot siya dito. Yan, pwede kayong mag-rent ng bike dito. Yan, si mama, tuwan-tuwa sa kanyang apo. And may pinuntahan nga pala kami dito, no? Walking distance lang sa Burnham Park. Ito yung Baguio Museum. Yan. Meron silang display dito, no? Ang ganda. Ayan, may napansin ako dito, no? May umiiyak na bata. Yan siya. Then sa taas nila is meron silang mga war memorabilia, no? During the World War II. Ayan, para sa mga may hilig sa history. Interesting itong second floor nila. Yun, after nya, nag-lunch kami dito sa The Good Place. Nagutom, kakaikot. Then after mag-lunch, diretso na kami sa aming transient. No? Malapit lang din dito sa Burnham. 5 to 7 minutes lang. So, akit tayo dito, tarik. Yung transient nga pala namin, no, located sa Orange Alley, Lower QM. Doon kami nag-book ng aming transient. Yan, yun yung aming transient, no. May 3 bedrooms, 3 restrooms, and then may maluwag na space para sa inuman. The next day, nilaan nga pala namin yung buong maghapon namin, no, para maglakwat siya.
Yan, lahat ng pwede naming mapuntahan, pinuntahan namin. Ito, Botanical Garden. Dito matutuwa ang mga plantito at plantita. Yun, dito pala sa may baba, meron silang cave. Pwede pasukin yan kasi paikot lang din naman yan. Yan, baby namin. Medyo pakit daw siya ng konti. Yan. After nyan, nung hapon, diretso kami ng Mines View. Yan, kita mo naman yung view. Napakataas. Then bago lumubog ang araw, umabol kami sa Diplomat Hotel. Yan yung buong maghapon namin, no? So kami na lang ito magpipinsan. Kinagabihan, syempre, hindi matatapos ang Baguio trip kung hindi ka pupunta sa night market. Maraming bilihan dito. Sapatos, damit, kung ano-ano. Meron din silang area ng mga pagkain. Kinabukasan, no? Third day namin. Check out kami, mga 11 AM. Pero bago kami umuwi, dumaan muna kami sa strawberry farm para mag-picking. Yan, so ito, no, pauwi na kami. Yun yung banit natin, naka-parking. Maraming salamat sa biyaheng walang aberya. So, tanong nila, kaya ba ng Nissan Banit umakyat sa Baguio? So, oo naman, kayang-kaya. Hindi lang basta umakyat, no? Ginamit pa namin paikot-ikot dito sa city. Kasi, sabi nung iba, practical daw na mag-taxi na lang, no? Pagkalilibot dito sa Baguio. Pero kami, hindi na namin sinunod at ginamit na lang namin yung Banit paikot-ikot dito sa city. So wala din namang problema, no, as long as condition yung sasakyan nyo, no, hindi nyo pinapabayaan sa maintenance. Kasi once na pabayaan nyo sa maintenance yan, titipirin din niya kayo sa serbisyo niya sa inyo. Kaya dapat alagaan nyo siya para wala kayong aberya sa kalsada. Sun in our eyes, the world awaits under endless skies. With friends beside me, no limits to stop. Every mile we travel, our hearts will pop. Yun, no? Sulit pa ba magkaroon ng Nissan Banit? Well, para sa akin, no, sulit pa rin basta madadala ka niya sa gusto mong puntahan at makakauwi ka ng ligtas. So, kita nyo naman sa biyahe namin, di ba? Sulit. 반칙 Move it 파괴라 미덕 너무 shake it like that Magic